Samantala, ratipikado na sa Senado ang panukalang nagsususpinde ng barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Disyembre. Bibigyan ng detalye ng balita si Micah Villegas. Niratipika na ng Senado ang panukalang suspensyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2025 base sa isinagawang Bicameral Conference Committee Report. Batay sa Senate Bill 2816, layo nito na ipagpaliban muna ang nakatakdang eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan sa Disyembre 2025. Ayon sa author at sponsor ng panukala na si Senator Amy Marcos, 4 na taon ang magiging termino ng mga mahahalal na barangay officials at miyembro ng sangguniang kabataan. Alinsunod ito sa House Bill 1128-7. Sa ilalim nito, ang mungkahing ipagpaliban ng eleksyon ay itinakda at magiging epektibo sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 matapos itong lumusot sa Kongreso. Dagdag pa rito, maaaring manungkulan ng mga barangay officials ng 3 taon sa kaparehong posisyon at 1 taon naman para sa sangguniang kabataan. Nag-ugat ang panukalang ito sa paulit-ulit na pag-extend ng termino ng mga opisyal ng barangay na umaabot ng 5 taon kaysa sa nakagawiang 3 taon lang. On the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan, I have the honor to submit a copy of the Conference Committee report with the joint explanation on the disagreeing provisions of Senate Bill 2116 entitled An Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan for Other Purposes, and House Bill number 11287 entitled An Act Fixing the Term of Office of Barangay and Sangguniang Kabataan Officials and Changing the Period of Office from 3 years to 6 years, amending for this purpose Sections 42 and 43 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 as amended. Para sa Kalayaan 2025, ako si Micah Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino.